glory and all honor belongs to you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise thine holy name. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa Doha QICM, Raised Decent Families, dyan din sa Doha, at sa lahat po ng forward ang pag-aaral na ito. Magandang umaga po at welcome po ang bawat isa para makapag-aral tayo. Papurihin at maparangalan ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon. Kami ay taong malaya na magmula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Salamat po sa lahat ng biyaya at pagpapala mo na iyong ibinubuhos sa amin. Salamat po sa buhay. Salamat po sa magandang kinabukasan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Nagagalak kaming muli na mag-aral ng iyong salita. Pangunahan niyo po kami sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Maitaas lamang at maparangalan ang pangalan niyo ngayon at magpakailan pa man. Ito po ang aming samadalangin, Ama, sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Yan, good morning. Ayan po, Sister Tess Yusi, Sister Evelyn Oblea. Ayan, magandang umaga sa inyong dalawa. Salamat na tayo'y makapagpapasimula uli para sa linggong ito ng pag-aaral. Napakabuti po ng Panginoon sa lahat ng ito. So, yung huling pinag-aralan po nating last week ay yung nakasisiguro, we are sure, di ba? Kaya nga, ang sinasabi sa atin, ayan, good morning, Sister Arlene Sarmiento, ayan, ay ang maingat at matalinong pag-iisip. Kailangan po natin yon sapagkat madali na ang dyablo ay mapaglalangan niya tayo. Yan po ay nakabase sa Ephesians chapter 5 verses 15 to 17. Tapos, nagbibigay yung Panginoon ng panloob na kapayapaan sa Espiritu. So, anumang sitwasyon ng ating buhay, hindi tayo natataranta. Kundi ang kapayapaan ang ibinibigay ng Panginoon sa atin, kahit na gaano kabigat ang ating maging karanasan. At syempre, ang huli nating pinag-aralan ay yung legal na mga obligasyon. Ang Panginoon ang nagtatag ng pamamahala o gobyerno, kaya kailangan irerespeto natin regardless na kung sino ang mga taong nakaupo doon. Excuse me po. Ang mahalaga sa atin ay yung alam natin ang ginawa ng Panginoon at ang ginawa ng Panginoon ay nirerespeto natin. So, ngayong araw na ito ay kailangan natin ng mga pasya. Ibig sabihin, ano yung mga desisyon ng mga nasa Biblia para matutunan natin ang kanilang ginawa na sinabihan sila ng Panginoon. So, tingnan po natin ang mga halimbawang ito at tanungin natin ang ating sarili kung tayo man, ano kaya ang ating pasya? Ano kaya ang ating isasagawa? Kung tayo ang nasa kanilang kalagayan. Halimbawa, dito po sa Hukom Judges, chapter 6, verses 25 to 28. Basahin po natin. Sa Hukom, ika-6 na kabanata, talatang 25 hanggang 28. Yan, good morning din, Sister Jean V. Almario. Ayan. Judges chapter 6, verses 25 to 28. Ganito po ang nasasaad. Kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon, kunin mo ang toro ng inyong ama, yung pipituhing taon na ginagamit sa panghalili. Gibain mo ang altar ni Baal na ipinagawa ng iyong ama at durugin mo ang rebulto sa tabi nito. Pagkatapos magtayo ka ng isang maayos na altar sa ituktok nitong kutang ito para kay Yahweh. Pagputol-putulin mo ang mga sagradong poste ni Asherah. Igatong mo sa altar at doon mo sunugin ang toro ng iyong ama bilang handog sa akin.
Yun po. Kaya tignan niyo po kung anong pinagawa ng Diyos kay Gideon. Kung inyo pong natatandaan, si Gideon ay binigyan ng tagumpay, ay tinawag ng Panginoon para kanyang pangunahan ang pakikipaglaban nila. Ito po ang natatala sa ika-6 na kabanata ng Hukom. Isa po si Gideon sa mga tinatawag na judges o mga leaders at that time. At ang pakikipaglabang nila ito ng mga Midianites, ng mga Midianita, kung natatandaan niyo po. Ito lang yung Gideons and his 300 men, di ba? Sa napakarami nilang kinalaban. Bago nagkaroon ng tagumpay ang kanilang ginawa, ay may ipinagawa muna ang Panginoon kay Gideon. Sabi niya, gibain mo yan. So, ibig sabihin, anumang idolatrous practices nila na kanila nang inilagay doon, di ba? May kasunduan ang mga tao sa Diyos. Pero at this time, nung panahon na ng mga hukom, excuse me, nakalimutan na nila ang kanilang pakikipagtipan sa Diyos at sila ay nagsimulang sumamba ng Diyos-Diyosan na mga kamukha ng mga tao nakapaikot sa kanila. Kaya nga, tinawag siya ng Diyos, pero may pinagawa. May pinagawa muna ang Panginoon sa kanya, may pinagawa muna ang Panginoon sa kanya para sa ganun ay maging matagumpay ang kanilang gagawin. So, pinaalis muna ng Panginoon yung mga nakalagay na doon. Yun ang binasa natin. Sabi ng Panginoon, gibain mo ang altar ni Baal. Yun, na ipinagawa ng ama niya mismo. Durugin mo ang rebulto, sabi niya. Magtayo ka ng maayos na altar sa ituktok nitong kutang ito. So kung ano man ang itinayo nila, pinagigibalat ng Panginoon, durugin mo lahat yan. Pagkatapos sa itaas nun, dun ka maglalagay ng altar at dun ka tatawag sa akin. So there was an offering. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, alisin nyo muna yon at pagkatapos itindig nyo ito. At anong ginawa ni Gideon? Anong ginawa niya? Diba? Kung babasahin natin, verse 27, Judges chapter 6, verse 27, isinama ni Gideon ang 10 sa kanyang mga bataan at ginawa ang iniutos sa kanya. O yun po. Sabi niya ganoon, ginawa ang iniutos sa kanya, gabi nang gawin nila ito pagkat natatakot siya sa kanilang sambahayan at sa mga taong bayan. Kinabukasan, nagisnan na lamang ng mga taong giba ang altar ni Baal. Ang sagradong poste ay putol-putol at siyang ipinangsusunog sa torong nakahandog sa bagong altar na naroon. Ayun po. Ano po ba ang ginawa ng mga tao? Nagtanungan sila, sino kaya may gawa nito? Diba? Nung nasira, pagkabukasan, siniyasat nila itong mabuti at nalaman nilang si Gideon ang may kagagawan. Hinanap nila si Joas at sinabi, ilabas niyo mo rito ang anak mo, papatayin namin siya pagkat giniba niya ang templo ni Baal at pinagputol-putol ang sagradong poste sa tabi ng altar. Sumagot si Joas, ipagiganti ba ninyo si Baal? Sino mang makipaglaban para sa kanya ay papatayin bago mag-umaga. Kayo ba ang dapat magtanggol kay Baal? Kung siya'y talagang Diyos, bakit hindi niya ipagtanggol ang kanyang sarili, yamang altar niya ang giniba? Ayun. Verse 32, mula noon si Gideon ay tinaguriang Jerobaal dahil sa sinabi ni Joash na bayaan ninyong ipagtanggol ni Baal ang kanyang sarili, yamang altar niya ang giniba. So yun po, iniligtas pa rin ng Panginoon si Gideon sa mga taong gustong pumatay sa kanya dahil inalis niya yung Diyos-Diyosan. Kaya nga po, alam niyo, may mga bagay na pinapagawa ang Panginoon na very risky, ika nga. Ikagagalit ng ibang tao. Pero sino po ba ang ating susundan? Ang ginawa ni Gideon, kung ano ang instruction, kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanya, ginawa niya. The consequences of that, iniligtas siya ng Panginoon at hindi siya napahamak.
At siyang naging dahilan upang manalo sila sa pamamagitan ng 300 lamang na katao laban sa kanilang kalabang Midyanita. Kaya nga po, makikita natin dito sa halimbawang ito, sumunod ka muna ng instruction ng Panginoon at siya na ang mamamahala sa mga susunod pang pagkakataon. Kaya nga, magdidesisyon din tayo. If there are risky things na pinagagawa ng Panginoon sa atin, we follow the Lord. Sapagkat kapag sinunod natin ang kalooban ng Panginoon, He will protect us from the people or He will protect us sa anumang bagay na gagawin ng mga tao dahil ginawa natin ang kalooban ng Diyos. So, basahin niyo po uli yan sa inyong panahon, ang Hukom chapter 6. Ayun po. Hanggang sa chapter 7. Makikita natin dito na ang Panginoon, pinagpala niya ang taong ito, tinawag niya, bagamat natatakot nung una, pero naging matagumpay sapagkat sinunod niya kung ano ang instruction o yung sinabi ng Diyos sa kanya. Gaya nung nabasa natin in Judges chapter 6 verse 25. Kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon. Yun po. Judges chapter 6 verse 12. Sinabi ni Yahweh kay Gideon. Ayun, may sinabi ang Diyos at ito ay kanyang sinunod. Susunod na namang halimbawa ng pagsunod ng mga tao. They decided to follow the Lord kahit po yan ay very risky sa kanila. Basahin naman po natin ang Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11 verses 25 and 26. Hebreo 11 kabanata talatang 25. Basahin natin, nakalagay po dito. Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagbabata ng kadustaan dahil sa Mesiyas kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakapako ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. So, sino po ang tinutukoy nito? Si Moises. Kasi nandun po sa verse 24, Hebrews chapter 11 verse 24. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumanggi si Moises nang siya'y may sapat na gulang na tawaging anak ng prinsesa na anak ng Faraon. Yung binasa natin kanina, inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. So ito na naman po. Si Moises, alam naman natin ang kanyang kwento. Lahat ng tao alam ang kwento ni Moises. Diba? Nung siya ay ipinanganak, yung pagkakataon na patayin ang lahat ng mga sanggol na lalaki nung siya'y ipinanganak. Pero naitago siya ng kanyang ina hanggang nung hindi na siya maitago, siya inilagay sa isang buslo o isang basket na at pinalutang sa river hanggang yung prinsesa nakuha siya. Kaya nga ang unang nag-alaga sa kanya ay ang kanyang ina at pagkatapos siya ay naging prinsipe. Pero dito, nung dumating ang pagkakataon na naintindihan din niya na siya ay isang Hebreo. Ayan, nakalagay dito, na dahil sa pananalig sa Diyos, ayun po, that is the secret, dahil sa pananalig sa Diyos, because of his faith, ika nga, mas pinrefer niya, dinesisyonan niya na siya ay ma-identify, ika nga, bilang isang talagang Hudyo, talaga namang Hudyo siya. Pinalaki lang ng prinsesa kasi nga nakuha siya sa tubig. Kaya nga Moises ang pangalan niya o Moises ang pangalan niya. Ayun, babasahin po natin yan sa wikang Ingles. Sabi niya, by faith, Moses, when he had grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter and chose to suffer with the people of God rather than to enjoy
the fleeting pleasure of sin. For he considered reproach for the sake of Christ to be greater wealth than the treasures of Egypt, since he was looking ahead to the reward. Ayun po. So, mas pinili niya. Anong atin kayang pipiliin between Egypt and being a Jew? Mas pinili ni Moses. So, he chose. Nagkaroon siya ng desisyon. I have decided na ganito ang aking gagawin. Imbes na ganito. I do not want this type. Ito kahit na may karangyaan, kayamanan, kapangyarihan, pagpupugay ng mga tao, ipinagpalit niya yon. He identified himself with his people. Kaya nga, ayun, by faith, makikita natin, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Choose to suffer. Pinili niya to suffer with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasure of sin. O yan po, major decision yon sa buhay ni Moses. Ganon din yung buhay ni Gideon. It was a major decision to follow the Lord as per his instruction. So isa pa, ano pa ang ating matututunan dito naman? Kaya alam nyo na po yung patungkol kay ito pong patungkol kay Moses. Yan po ay alam na ng karamihan. Ay nakita natin na sa ganong bagay, hanggang sa na-persecute siya, umalis siya, hanggang sa tinawag siya ng Panginoon to lead the people, and he was able to lead the people. So, napaka magandang halimbawa ng buhay ni Moises o ni Moises. Kaya nga po, tayo, we have to make major decisions. We don't know anong magiging resulta nun, but God has a plan. Kitang-kita na natin ngayon kasi tapos na yung kwento niya. Pero nung kasalukuyang ginagawa niya yon, there was a risk, ika nga. Nirisk niya ang lahat para lamang na sa puso niya, mas gusto niyang sumunod sa Diyos kaysa sumunod sa buhay dito sa lupa. So isa pang ikalawang Timoteo, 2 Timothy chapter 4 verse 10. Tignan naman po natin ito, taong ito. 2 Timothy, ikalawang Timoteo, ika-4 na kabanata, talatang 10. Ganito po ating mababasa, 2 Timothy chapter 4 verse 10. Iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa mga bagay na pansanlibutan. Siya'y nasa Tesalonica, nagpunta sa Galacia at Crescente, at si Tito na may sa Dalmatia. So, ano naman ang naging desisyon ni Demas? Ito po ay personal na pinagtetestify ni Apostol Pablo. Anong sabi niya? Iniwan siya. Sabi niya, iniwan na ako ni Demas. Anong mga pagkakataong ito? Talagang persecution ang naranasan ni Apostol Pablo dahil sa kanyang pangangaral at ang siya'y patayin ng mga Hudyo. At marami ang matitinding mga kwento sa buhay ni Apostol Pablo sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Pero meron siyang mga kasama na tumutulong at sumusuporta sa kanya. Pero dito, ito ang isang halimbawa na mababasa natin sa Biblia, ang sinabi ni Apostol Pablo, iniwan na ako ni Demas dahil, so sinabi dito ang dahilan, sa pagkahumaling sa mga bagay na pansanlibutan. Ayun. Meron din namang mga taong nakatala sa Biblia na hindi nila sinunod ang kalooban ng Diyos, hindi na nila kayang magtiis pa, hindi na nila kayang dagdagan pa ang kanilang pagtsatsaga sa ministeryo. They gave up. Mas gustuhin nila na wala na silang mga problema patungkol sa pagsunod sa Panginoon. Meron pong ganon, nakatalayan sa Biblia. Kaya nga, nag-iingat po tayo. Sana po hindi natin ipagpapalit ang kaligtasang ibinigay ng Panginoon, ang buhay na walang hanggan na ipinangako niya sa lahat ng magtatapat sa Kanya hanggang huli. Basahin po natin sa English. 2 Timothy chapter 4 verse 10. Sabi po dito na 2 Timothy chapter 4 verse 10. Because Demas
has deserted me, since he loved this present world and has gone to Thessalonica. Sabi niya. So ito, sinasabi niya, ng derechahan. Iniwan niya ako. Iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa mga bagay na pansanlibutan. Ayan po. So, ang tao ay magdedesisyon pa rin. Are we going to follow the Lord all the days of our lives? Or we followed but we stopped? Sapagkat mas gusto natin na mamuhay sa mundo, sa sanlibutang ito, kaysa sa sumunod sa Panginoon. Kaya po ang tao ay may kakayanang magdesisyon. People can be independent from God or dependent upon God. Sa simula't simula, gusto ng Diyos na maging depende tayo sa Kanya. We will depend on God for the rest of our lives. Sapagkat tayo Kanyang nilalang para sa Kanya. Subalit, yung puno ng good and evil, the tree of knowing good and evil, nung tinukso sila ng dyablo, ay mas pinili nila yun kasi gusto nila na maging independent, na parang ang gusto rin nilang maging Diyos ng kanilang sarili. And so they chose the wrong way. And all humanity, tayong lahat, naapektuhan dahil doon. Kaya nga huwag nating iisipin na ang kasalanan ay hindi makakaapekto sa iba. Makakaapekto yan. Ano man ang decision natin ngayon, it will have an effect sa mga susunod nating generation because of what we have done. Sasabihin ng iba, wala naman akong sinasaktan tao. Yun ang paniwala mo. Pero may epekto yun sa magiging desisyon mo para sa iyong sarili at sa susunod na panahon. Kaya nga, mga kapatid, ingatan po natin ang ating buhay. Huwag tayong gumaya sa mga taong tatalikod sa Diyos dahilan lang sa mga pagsubok na kanilang dinaranas. Kahit may pagsubok, tuloy lang, sapagkat ang Diyos ay mabuti. Kung minsan tayo ay nasusubukan kung gaano katatag ang ating pananampalataya sa Kanya. Katulad ni Gideon, katulad ni Moises, kanilang pinili ang Diyos at ang kapamaraanan ng Diyos at sinunod ang sinabi niya. Subalit ito namang si Demas, tinalikuran niya sapagkat nahuhumaling siya sa sanlibutan. Nasa sa atin po ang mga decision. Kaya nga sana, we will remain faithful to the Lord no matter what happens. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa amin pong pag-aaral ngayong umagang ito. Salamat sa patuloy mong paggabay sa amin at pagpapakita ng mga halimbawa sa iyong salita kung sino-sino ang mga tao na mapagkukunan namin ng halimbawa sa kanilang mga buhay na kahit na sila ay magkakaroon ng mga matinding mga pagsubok dahil sa kanilang desisyon sumunod sa iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon. Pinararangalan ka namin sa mga buhay ng mga taong ito. Salamat din, Panginoon, na meron ding hindi. At sana po huwag kaming susunod doon sa mga hindi katanggap-tanggap sa inyo. Amin sana pong dedesisyonan sa aming buhay na huwag kaming tatalikod sa iyo habang kami nabubuhay hanggang makarating kami sa buhay na walang hanggan. Kung mawala na kami dito sa lupang ito, ay mapunta kami sa iyong kaharian. Mapurihan ka, maparangalan ka sa bawat buhay namin, Panginoon. At mas marami pang mga tao ang magdesisyon. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Pinaralagaran ka namin at dinadakila aming Diyos Ama sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Receive the best decision to follow the Lord all the days of your life. Receive His blessing, receive His guidance, receive His instruction, receive His miracles, receive answers to prayers, receive all the benefits and blessings of a person who believes and remains loyal to the Lord Jesus Christ. God bless po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon sa bawat nandyan at natapos nakasama ko kayo. Salamat sa Panginoon sa bawat buhay ninyo. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka sa bawat buhay namin. God bless you, and I'll see you tomorrow for our next topic. Bye for now. Smile
Jesus loves you.